Magandang umaga sa inyo lahat. Today is July 5. This is the first Sunday of the month. At gusto ko lang i-welcome. Marami tayong mga bisita ngayon. Unahin na natin yung galing pa sa malayo. Galing sa Gihulngan City. Welcome, Miko. Palakpakan natin siya. Of course, si Pea and si Caleb. Andito si Calix. So first time, ngayon ka lang nakita ng ganito, no? So si Calix, sa ilang buwan na? 3 months. So yung binahin nila yan, galing doon. Ilang araw kayo sa ano? Isang araw lang, mabilis ka, dapat 2 hours yun dahil may baby kang dala. So galing sa Gihulngan City, Negros Oriental. And of course, andito kasama natin si Marvin. At palakpakan natin si Marvin, iyan yung may-ari ng marketplace. Yan ang ano. Tapos ito yung kanyang mapamangkin, si JM and si Sky. Welcome sa ating, sa 211 Ministry. Sa 211 Ministries galing yan sa word na Philippians 2:11. And every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. So wala nang iba. And of course, sa lahat sa inyo, welcome ngayong Sunday, first Sunday of the month ng July. And of course, ating online, sa ating FB page at sa YouTube channels natin, sa channel natin na nanonood sila. Ito ang first Sunday of the month. Welcome. And may nagtatanong sa akin, Pastor, hindi ko po maintindihan ang topic nyo ngayong July. So kaya nga explain natin. Marami tayong explanation dito sa first part kasi dapat maintindihan natin. Ang title talaga dapat nito, of course, si Rhea kasama natin. Welcome. So, ang goal natin dito lahat ay mapuno tayo. Kasi ang problema natin, pag empty tayo, dito tayo nagkakaroon ng problema sa buhay. So, ang topic natin is who is harassment? Although yung tanong ay mali. Pero ang kailangan natin malaman ang nasa likuran, sino itong source ng harassment. Kaya ang title dapat nito ay Who is Harassment? Ang problema ang ating pala mga millennials, hindi maganda sa kanilang word na yan. Natutraumatize sila. Kaya nilagay nating letter H. At nakulat kayo, bakit may eroplano dyan? Saan ka man pumunta na lugar dito sa mundo, merong term ng harassment. Simulan natin, siguro para makita natin sa itong nasa unahan ay Hebrew word ng harassment. General harassment yan. Ha? Ito ay Turkey. Ito ay Saudi Arabia, ito ay South Korea, ito ay Furaman nad Harum, yan ay Maldives. Maliit na island, pero makita nyo meron sila. This is Nigeria, this is Thailand, ito ay India, ito English siyempre, harassment. Ito ay, yan ang Greek word, Greece. Greek word, India, ito ay Poland. Yan ay Egypt. Ito sa tunog na lang nito, halata mo talagang Germany. Ito, New Zealand, tunuhuru-huru. Same, harassment. Kaya kahit saan ka pumunta, tatakas ako sa Pilipinas, alis ako sa bahay ko para makatakas ako sa harassment ng buhay. Saan ka pupunta? Ito, probinsya namin ni Led, Spain. Ito, sariling atin, panggugulo, panggigipit, panlalamang is also form of harassment. Ito, probinsya ni na Chia, France. Ito, napakaliit na lugar. Samoan Island dito sa Asia Pacific region. Meron sila Labe, parang probinsyano, parang Visayas. Japan. And of course, ito ay Russia. Ito ay China. And the English pronunciation, harassment. Napansin ninyo, ginawa kong letter H na pangit ang design. Halika, pasok kayo. May bisita tayo. Hi, Philip. Hindi ka talaga malilit. Si Philip, ito, welcome Philip. Si Philip, ito yung nasa hapon ito sila. Pero, ba't kita naandito ngayon? Ayaw mo na malate. So, naandito. Kaya umattend si Philip. Sa siya sa Lightfield Church, yung gumagamit ng 4 p.m. sa atin. So gusto ko ipakita sa inyo, yung topic natin is harassment, which is sa millennials, ayaw nila ng mabigat sa kanilang pandinig yan, nahaharas sila. So kaya ang ginawa natin, letter H. Pero makikita nyo, yung H na yan nagsisimbolize din ng isang human being. Na yung word na H, tingnan nyo kapag bugal-bugal, ganyan ang itsura natin kapag tayo ay haras.
at ayaw nyo ng ganyan. Gusto nyo yung fine ang font na dapat yung H ganito. Pero sinadya ko talagang guluguluhin siya para makita nyo, iyan ang kalagayan natin. Pero marami sa atin ang problema sa harassment pero without knowing kung ano ba talaga ito. Bakit ito natin pinag-uusapan ito samantalang ito ay natutraumatize ang ibang mga generations ngayon. Ituturo natin kasi maging si Jesus affected nito. So ang goal natin dito sa 211 Ministries ay hindi para patamaan kayo, kaya lagi tayong nakafocus sa ating purpose. So, purpose tayo. Anong purpose natin? To explore the reasons for Jesus Christ's concern. Hindi ako concerned kung naharas kayo. Kaya ako concerned dahil itong aking Panginoon concerned sa mga distressed individuals and to study how to achieve inner peace. Ang goal lagi ng harassment ay agawan ka, intimidate ka at alisin sa iyo ang kapayapaan. Kaya maraming masasaya, maraming mayayaman pero walang kapayapaan, sayang din. To achieve, ang iba na naghahabol sa pera para lang ma-achieve ang kayamanan at kung ano pa, kung wala ka namang inner peace, sayang. So in times of pressures and temptation, and to identify the entity, sino ba ang source nito? Nitong harassment na to, kaya ang title supposed to be is, Who is Harassment? Any entity, spirit responsible for harassment in order to attain victory and breakthrough in life. Meaning to say, kapag ikaw ay pinapatulan mo ang harassment, under ka ng isang harassment na nangyayari sa buhay mo, you cannot get into victory and a breakthrough. By the way, ang breakthrough ay ito yung pinagsama-samang maraming victories. Kapag naging victorious ka, saka palang magkakaroon breakthrough. Pag wala kang victory, hindi ka magkakaroon breakthrough. Akala ng iba, magkaka-breakthrough na ako, isang victory muna. And continuous multiple victories bago matawag natin na breakthrough in life. So you have to pass this harassment. So yan ang purpose natin for the next 4 weeks. Maririnig niyo itong purpose. Pero dahil nga 4 lang ang linggo ng July, meron lang tayong kinuha na immediate issues ng mga tao kung ano yung naghaharas sa atin. At ito yung ating i-introduce ko ito sa iyo kung ano ang nakita ni Jesus Christ. At sa bawat verse dito sa atin, medyo maraming naniniwala na hindi totoo yan. Hindi kami naniniwala dyan. So more on verses ito, basahin nyo na lang, ipaliwanag natin ng kaunti dahil nakikita natin sa Bible. Maging si Jesus Christ, haras. Nakikita niya ang mga tao at gusto kong makita ninyo ano ang naghaharas sa tao. Ano ang nanggugulo at nanggigipit at nagpapanliligalig, isa din sa terms ayon sa Tagalog Dictionary. So Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Tingnan nyo rito, ang ginawa ni Jesus nung dumating siya, ito ang solusyon sa harassment na nangyayari sa tao. Number 1, ang tao, ignorante, uninformed. That's why kailangan niyang ituro. Kailangan niyang i-preach. Anong laman ng preaching? Strengthening, encouragement, i-comfort ang tao, and of course, healing. Yung sickness, hindi create ni God sa Genesis 1, ang sickness. Anong laman ng healing na yan? 2 healing lagi sa Bible. Isang healing of the body, and inner healing and deliverance of our soul. Kasi ang soul, hindi mo naman pwede lagyan ng band-aid. Kailangan mo ng inner healing and deliverance. And mostly, ang attack ni Satan, doon sa ating soul. Dadandanin natin ito kapag meron ka nito. In verse 36, ayan. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed. Ginugulo sila and helpless like sheep without a shepherd. Dahil ang pag-uusapan lang natin ay more on the harassment, hindi natin iisa-hisahin itong verse na ito, pero meron tayong clue. Most sa nahaharas, wala silang shepherd. Ganun lang kasimple yung verse na yan. At ang number 1 na shepherd dito ay si Jesus Christ, the good shepherd. Ako pastor, ako ay under the shepherdship of the Lord Jesus Christ. Kaya kung ayaw mo maniwala sa pastor, sa ating online, kung mag-online na lang ako nakakapanood, wala kang pastor, malamang, ganito ang problema mo. Kailangan mo ng shepherd, si Jesus Christ, the Lord of Lords, the great shepherd, at ang pastor na nilagay niya sa church. Kaya pag wala nagsi-shepherd sa'yo, normal talaga, helpless ka, kahit anong gawin mong pasag, walang makatulong sa'yo. Hanapin mo rin yung shepherd, or pastor na nasa ilalim ng shepherdship ni Jesus Christ. Kasi marami ring pastor ang pasaway.
So ikaw din yan. You have to decide. Hindi ako magdi-decide sa iyo na dito ka na lang sa 211 Ministries. No. You have to decide dahil meron kang free will. So, ang scripture nagsasabi sa atin na meron talaga pala nito. Ngayon kaya ko sa inyo ng mga naniniwala na online na lang ako kasi marami naman preaching dyan. Marami naman mabili ka. So, gusto mo American, gusto mo Japanese preaching, sige lang. Pero how about this? Like sheep without a shepherd. Oh. So, nakita nyo, diniretsuhan lang natin yan dahil hindi yan ang topic natin. Pwede tayo mag-word for word dito, pwede tayo mag-exposition, pero ididil lang natin ang pahapyaw, ang harassment dito, yung mga ibang verses yan kasi hindi natin pwedeng pag-aralan, kakainin tayo, 1 hour lang ang service natin. Okay. Harassment is defined as any unwanted. Tandaan nyo, ang harassment ay hindi mo welcome. Unwelcome and persistent behavior that threatens, demeans, humiliates you, annoys you, yan. Aasarin ka talaga. It is an aggressive pressure or intimidation intended to create, ito, marami nag-aaway sa pronunciation nitong, ang sabi nila mali daw ang hostile. Hostile is a pronunciation of probinsya ni Felix, Europe. Pero sa Amerika, ang pronunciation niyan ay hostile. Kaya ngayon, kung gusto mong gamitin ang, so if you're from Europe, accepted ang hostile. It's hostile, everybody. So, hostile. So, paano man i-pronounce yan? Walang mali dyan, accepted. Kaya lang, kung hindi ka informed na available pala yung dalawa na yan, si pastor mali. So, babalikan yan. Kaya minsan kapag dito sa atin, marami ang mapuna. Pero tingnan nyo, kaya pala, si pastor pala, European. Sa kulay na lang eh. Okay, balikan natin. To create hostile, offensive, or uncomfortable environment. Kaya makita nyo letter H, bugal-bugal. Hindi ka comfortable kapag may harassment na nangyayari sa iyo. Okay? Tuloy na natin yan. So kung hindi kayo European, sorry. Maraming forms ang harassment na nag-i-exist dito sa mundo. So babanggitin ko lang sa inyo ito at dadaanan natin ng 4 sa loob ng isang buwan. Number 1 is verbal harassment. Name calling, nangaasar. Mga inappropriate jokes. Mga offensive languages. Then physical harassment, ito yung sexual harassment. Visual harassment, displaying something, kung saan man picture pinapakita mo, that is also a harassment. Cyberbullying, yan isa sa mga, pero pag-uusapan natin yan, kapag binubuli ka, alam nyo ba ang calling natin is to become a leader, to subdue, to lead. If you are not leading, tama lang na binubuli ka because you are not doing your part. Kaya akala ng iba, ang bullying, na inaapi ako, hindi ka inaapi. You are not standing on your calling. So kung gusto nyo maintindihan yan, hindi natin pag-uusapan yan ng diretso, iba-iba, ang daming pag-uusapan yan. At ang pinaka-list na pinag-uusapan sa harassment ay itong nakikita ni Jesus, demonization or demon possession. O body and soul. The least known to the world. At ito ang point number 1 natin. So, yung spirit behind harassment, ang goal niyan is to intimidate you, to control you, para hindi mo magampanan ang calling mo. Kaya kapag lilimbot-limbot ka sa iyong calling, sa sinasabi ni God, tandaan mo, nakakalamang si Satan. Hindi sa iyo, kay God, dahil siya ang tumawag sa iyo. There are 4 points na pag-uusap, 4 series sa ating topic na H. Point number 1 is the invaders. Lahat lang, letter I para madaling tandaan. The enemy, the iniquity. Akala ng iba, puro lang enemy ang kalaban natin. Meron din problema tayo sa enemy. The iniquity and the inability. So lahat yan pag-uusapan natin. Ready na yan lahat. Pero unahin muna natin ang series number 1. So para kaiba naman, sa first part, ilalabas ko ng point number 1 and point number 2 para hindi na kayo mahirapan. So point number 1 is inside the human being. Anong ginagawa ng demons or ni Satan sa loob ng katawan ng tao to harass us? At kapag nakalabas na siya, anong ginagawa niya sa labas? So dapat maintindihan natin yan. Marami sa atin nakala, nagsisimba naman ako, bahala, gracious naman si God. Let's talk about this, the invaders. Bakit invaders? Kasi ang goal niya is to possess your body. Why? Anong purpose ni Satan? Bakit gusto niya tumira sa iyo? So point number 1. Tama ba? Okay. Simulan natin. Pakilala ko sa inyo itong invaders na ito. Satan or the 1/3 of angels in heaven na tinapon ni God sa langit are enemies. Silang enemies natin. The rulers of this dark world. The ruler of the kingdom of darkness.
who have demon-possessed. By the way, ang word na demon-possessed ay wrong translation na nakalagay sa Bible ayon sa scholars. Hindi lang ako ha. So mali. Ang tamang term is demonization. Na hindi ka pwedeng i-possess kasi pag-aari ka ni God kahit ikaw ay unbeliever, this body belongs to God. So nadidemonize lang, may part lang sa katawan mo na kinukontrol niya. Okay? At wala kang magawa, kaya kailangan mo ng inner healing and deliverance. Somebody has to pray for you. Demon possessed, or nilagay ko dyan, dahil yan ang nakasanayan, nilagay ko ang dalawa. Demon possessed or demonized areas in our bodies and soul. Okay? So itong dalawa, ang spirit hindi niya pwede magalaw kasi yun ang tirahan ng Holy Spirit. So point number 1, inside the human being, when the spirits, bakit spirits? Isa lang Holy Spirit. Pero ito, dalawa lang ang spirit by the way dito sa lupa ha? Isang Holy Spirit at evil spirit. At nasa iyo kung sinong gusto mong patirahin dahil meron kang, ang tawag sa atin, free will. When spirits possess a person, they are said to take control of the physical faculties. Itong katawan natin, including nerves, muscles, and organs. This can manifest in various uncontrollable fits. Changes in the voice. Ba't pati boses mo napapagalaw niya? May power ba si Satan dito? Okay. Tandaan natin, ang pag-work ni God sa buhay mo ay kailangan ng iyong consent. The same din si Satan at ang mga demons, siya rin kailangan niya ng consent mo. Meaning to say, kapag mo nagkocontrol sa sarili mo, ikaw ang nag-invite sa kanya. And other unusual physical phenomena. So ito, kapag maraming may mga pastor ako nakausap nito, pastor, ang hirap ituro niyan. Nakakatakot ito ituro pag namumuhay ka na alipin ni Satan. Pero pag alam mong palaban ka, alam mong wala siyang ginagawa sa'yo, get right ka, kaya yung standard natin dito, get right, or else Satan is playing inside of you. Tingnan natin ang sabi. Marami nagsasabi sa akin ng mga atheists, pastor, hindi kami naniniwala dyan. So, nireview ko by the way ang ang teaching ng Church of Satan sa New York, saka sa Massachusetts. Pero ang ituturo ko sa inyo, Bible. I have to learn from them. Si Satan pala sa kanila hindi nag-exist. Si Satan is simply the expression of sexuality and sensuality na dapat malaya ka. Satan sa kanila hindi totoong persona. Siya ay representation lamang. Talaga? So ganun ang nakalagay kung gusto nyo mag-aral, nakalagay yan sa Book of Satan na sinulat ni Anton LaVey. Ngayon, ang Book of Satan ay gawa ng tao. Ako ang pinaniniwalaan ko ang Bible kasi galing ito sa sinulat ni God. Okay? Kaya kung tinatanong niyo ako, kung nagbabasa ako, talaga kung ngayon sa panahon ngayon, available lahat yan. So tingnan natin kung anong ginagawa. So ibig sabihin, kung anong gusto mong gawin, kaya nga sabi ko sa inyo, kinuquote ko sa inyo ang sinasabi ng Book of Satan chapter 4 verse 4, do what you want because you are your own God. So ibig sabihin, walang disiplina, wala kang God. Ikaw, ang God mo, sarili mo. Ngayon, sabi nila, hindi kami naniniwala na si God na totoong may napupuses. Paano siya makakapasok dyan? Anong power niya? In our own thinking, mahirap gawin yon. Pero si Jesus mismo nagsabi sa Matthew 12 verse 28, but if I drive out, ibig sabihin nasa loob ito, hindi nasa katabi ko lang Philip. Pag sinabi na, get out of behind Philip. But if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Ito pala ang ganito. Kapag nasa loob ang demons ang katawan ng tao, normal ang gagawin niya ay kingdom of darkness. Lahat ng darkness, lahat ng ginagawa, mahirap, nakakahiyan sabihin. Pero pag pumasok ang kingdom of God, kingdom of God means the government of God, then the kingdom of God has come upon you. Pero ang kingdom of darkness, ang demons, kung ilan man ang naandyan sa loob, lumalabas. Okay? So lumabas ito, but if I drive out, sabi ni Jesus Christ. Remember, nasa chapter 12 pa lang tayo ng Matthew. Inside the human being, bakit ako hinaharas ni Satan at ng mga demons? Kaya ka hinaharas dahil ito ay covenant. Our God and the God of the Bible na nakilala ko is a covenantal God. May gagawin siya, may gagawin ka rin. Hindi ibig sabihin gagawin ni God pa dahil nagsimba na ako, i-bless ako. Yan ang pagkaintindi natin, mali. Gagawin mo ito, si Christ namatay para sa kaligtasan ng lahat, save na ba tayo lahat? Hindi pa. Tanggapin mo siya. So makita mo may part covenant. May gagawin si God at may counterpart ang tao. So bakit ka hinaharas ni Satan? It is a covenant from God that only a person with a human body can manage or take the authority on earth.
Si Eva at Adan ang halimbawa niyan. Hindi pwede mag-rule dito sa earth ang spirit. Ang authority binigay sa may katawan. Ang kaibahan natin sa mga spirits, especially angels, sila may spirit, meron silang soul, pero wala silang shell. Tayo merong body, soul, and spirit. Kaya tayo nakakapag-perform, nakikita nyo tayo. Okay. Ngayon, ang mahirap, hindi natin nakikita ang spiritual realm kapag hindi pinakita sa atin ni God. Pero ang ganda nito, may Bible na nagsasabi sa atin ano ang nangyayari sa spiritual realm. B, under letter number 1, invaded to harass. Ini-invade ka ni God o ni Satan, pinuposes ka para ikaw ang maging source at agent ng kanyang harassment. Kaya magugulat kayo, tao rin ang nakakaasar sa atin, tao rin ang nangaharas sa atin. Bakit hindi si Satan? Kasi andun siya sa loob. May level ang demon possession or demonization. At ang levels na yun, akala mo ng iba wala. Kaya ang tanong ko sa inyo, ibig ba sabihin ang lahat ng non-Christian may demon sa katawan? Yes. Hanggat walang kingdom of God sa puso ng tao, hanggang si Kristo ay hindi nasa loob ng puso, meron siyang karga. At yung karga na yan, andyan talaga yan. At ngayon, paano yan kapag Kristiyano? Kung pag Kristiyano yan na welcome din, ayaw niya sa presence ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi nagipag-fellowship sa pasaway. So, tanda natin may purpose si Satan sa atin. Tatlong purpose ni Satan sa atin, nasa John 10:10. For the enemy came to steal, kill, and destroy. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga corrupt. Bakit may mga magnanakaw? Magnanakaw ng asawa, magnanakaw ng pera, magnanakaw ng lupa. Alam mo na kung sino nakatira. Kaya nga dito sa atin, meron tayong discerning of the spirit. Huwag ka na magtanong. Stealing? Paano si pastor kasi nangungupit ng agent na rin si pastor. Ganun lang yun eh. Kasi may decision tayo, free will. Killing, bakit may patayan? And destroying, dinidestroy niya ang peace mo. So ikaw na mismo tao, kaya nga inasa iyo kung gusto mo maging agent ng enemy. Kaya si Jesus Christ dito nung bumaba, gusto niyang iklaro yung ayusin ang ating harassment na dinadaanan. Sabi ni Jesus Christ, kinote niya ito from Isaiah, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news. Ito yung magandang balita. At ang magandang balita na tinuturo ni Jesus Christ, ang good news na kanyang tinuturo, hindi death, burial, and resurrection. Ang tinuturo niya ay kingdom of God. Ang kingdom dapat ang nagro-rule. Remember this? Isa lang ang gospel sa Bible. At ang gospel ay nakasulat nga Matthew 24:14. In this gospel of the kingdom, hindi gospel of death, burial, and resurrection, kundi ang death, burial, and resurrection ay the process for you to get inside the kingdom of heaven. Okay? The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom. Bakit freedom ang pinoproclaim ni Jesus? Kasi nga ikaw ay possessed, ikaw ay demonized, you are in control. Katulad nito, simplihan na lang natin. Bakit may mga mayayaman, pag nakita ng 5 piso, gustong kuhanin, nakawin? Ang tawag nun ay kleptomania. Bakit parang over ang nangyayari? May mga sex mania. Bakit ang iba nang nagsisinungaling? Samantalang alam natin na sinasabi sa Bible yun, hindi nga pa pwede yan sa 10 Commandments. So ang goal ni Jesus ngayon is for you to be free. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Kapag ikaw ay possessed ni Satan, meron kang demons inside of you, ikaw ay prisoner. And recovery of sight for the blind. Pati healing ng physical. Yan ang ginawa ni God, to release the oppressed and to proclaim the year of the Lord's favor. So dapat itong wino-workout natin na Lord ito. Kaya kung meron ka mga atake sa katawan mo, physical man yan, emotional, financial, whatever, you have to deal it. Lord, dapat ito i-claim ko kasi promise ni God ito eh. Then, gusto ko ipakita sa inyo, i-compare natin ano ba talagang ugali ng isang demon-possessed or demonized na tao. So gagamitin ko yung word na yung dalawa para hindi tayo malito. Si Jesus Christ, pagbaba niya ng boat, kasi pag pinag-usapan lang natin ay demonized yan, possessed yan, anong itsura niyan? Hayaan natin ang Bible na mag-explain yan. At alam niyo, marami ako na isama sa inyo sa mga encounter ko, dun sa mga possessed, iba-ibang itsura, iba-ibang manifestations, at lahat yun nakikita ko na katulad din na nangyayari sa Bible. Nung bumaba si Jesus, verse 1 and 2 ng Mark chapter 5, they went across the lake to the region of the Gerasenes.
when Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tombs to meet him. So, ang sinasabi ng iba, hindi pumapasok sa loob. No, with an evil. So, with, ibig sabihin, nasa loob yan. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Sa Book of Matthew, dalawa ito silang nakatira sa tomb. Sa Mark, isa lang ang ginamit na tao. Pero the same din. Walang makalapit dyan, walang makadaan dyan, sinasaktan nila. Normal ba sa kaisipan ng taong tumira sa nicho? Yung mapadaan ka nga lang sementeryo, nagtutulak ka na, di ba nagkakatakutan na. Ito doon nakatira. Tama ba yung thinking na yan? Tama ba yung emotion na yan? So kung doon ka nakatira na ayaw mo, takot na takot ka ron, somebody is controlling you. And this is harassment. Kahit talian mo, normal ba sa taong talian mo ng chain, talian ka nga lang ng kaunting lubid, masakit na eh. Yung talian ka pa ng chain, napuputol mo. Ano yan? Parang sobra-sobra naman yata yung lakas mo, Brad. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains. Yung aso nga natin, kahit na yung yung malaking, yung Rottweiler, talian mo, hindi makaalis doon sa kadena niya. Binabasag ng kanyang napuputol niya. No one was strong enough to subdue him. By the way, yung word na subdue, lumabas yan sa Genesis 1:28. Dapat tayo ang nagkocontrol. We are called to subdue. Di ba? Naalala niyo yan, pero masyadong mapapadamihan tayo. So dapat no one can control you na spirit. Dapat ang Holy Spirit lang. Pero kung inalaw mo ito, walang magagawa si God kasi binigyan ka rin ng free will. Night and day among the tombs and in the hills, he could cry out and cut himself stones. May kita nyo, night and day. Grabing harassment yan. Subukan nyo night and day, walang tulog. Kaya alam nyo yung word na insomnia ay isa rin. Ang insomnia, by the way, sa hospital, yan ay isang sakit. Pero sa Bible, ang insomnia ay spirit. So kung gusto nyo maintindihan yan, meron tayong IHD training para maintindihan nyo, ma-discern nyo kung ano yung sa ating discipleship process. So night and day, gising ka, sigaw ka ng sigaw. Pati ang boses mo, grabing harassment na nangyayari sa'yo kapag hindi ka nakakatulog. Tinuro ko na sa inyo na dumaan sa IHD, dyan sa discipleship process. Alam ninyo yan. Kaya ang word na fear, ang word na depression ay hindi emotion. Yan ay spirit ayon sa Bible. May mga verses tayo niyan. Kaya I encourage you to go and be part of the discipleship process. Nakita nyo ang demoniac na ganyan ang kanyang kalagayan. Normal ba yan? Ayaw mo tumira sa bahay? Tingnan natin. Itong mama na to, he shouted at the top of his voice, "What do you want me?" Nung dumating na si Jesus. Ang feeling lagi, disturb itong mga taong may karga kapag dumarating na si Jesus. Huwag mo naman, itutorture mo ba ako? Parang feeling niya natutorture. Kaya pag mag-church kayo, nagbabasa kayo ng Bible, may ginagawang kasalanan, para kayo natutorture, alam nyo kung anong meron sa iyo. Sinong pinayagan mong pumasok? Okay? Sabi ni Jesus, come out. Ibig sabihin, para sa mga atheist kong kaibigan, nasa loob. Hindi kumbaga, move far from that person. Ang sabi, come out, nasa loob ito. You, evil spirit. Anong kaibahan, by the way, ni Satan sa evil spirit? Ang Satan and evil spirit is the same, or the devil. Ang demons, ito yung mga spirits na mga galamay ni Satan. So, halos pare-parehas lang terminology, pero nakakalito. So, come out, pinalayas na. Pero tinanong pa ito ni Jesus kasi nag-request ito, pwede mo kahit tapon sa baboy? Kasi kailangan talaga nilang body. Ultimo baboy na lang, papatulan nila. Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." Kapag binabasa lang natin ito, ang sabi ng iba, tinapon sa 2,000 na baboy, ang dami palang karga nitong taong ito, 2,000 na evil spirit, demons. Hindi. Ang laman niya, ang legion is a military term, ng ibig sabihin ay 6,000 heads of demons, of army. Ibig sabihin, yung paalisin ni Jesus dito ay 6,000 na demons. Ililipat sa baboy na 2,000, so 6,000 divided by 2,000, tag-iilan yung baboy? Tagtatatlo. Marami pa rin. So, grabe controlling. Ang legion is a military term. Kaya lang pag binabasa nyo lang yan, parang wala lang. Pero ang laki niyan. Si Satan at ang demons ay very abusive. Kaya makita nyo letter H natin na title, ang pangit tingnan. Ganyan ang kalagayan natin. When they came to Jesus, they saw, tingnan na natin siya nung napalayas na.
Nung napalayas na ang demons, nakita nila itong taong ito. Tingnan niyo ang kaibahan. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, hindi na aligaga, hindi na namang nananakit. Ibig sabihin, ito, dressed, hindi na siya dugyot, hindi na siya mukhang taong grasa, at ito ang pinakamaganda. In his right mind. Di ba repentance means change your mind? Yan. Kaya yung mga taong kausap mo at hindi right mind, kinakausap mo, madidiscern mo na agad. Kaya nga I encourage you to be discerning, know the spirit ng kausap mo, kasi pwede mo lang siya saktan, kasi hindi siya makasabay sa level mo. Kaya pag may kausap ako, nararamdaman ko na ganito ang takbuhan ng kwentuhan, pinapakinggan ko na lang siya. He is now in the right mind. Pero mapapansin nyo, kung itong right mind na ito, iba ang kanyang action. Yung mga may karga na tao, tandaan nyo, pansinin nyo sa verse 17, ito ang reklamo ng mga taga-region na nabalitaan nila, nagpalaya si Jesus ng dyablo. At ang nangyari, itong taong ito, magaling na. Pero anong sabi ng mga tao? Then the people began to plead, Jesus, umalis ka sa aming region. Di ka namin kailangan. Dito nyo makikita, sino ang invited mo sa iyong lugar, sa iyong barangay, sa iyong business, sa iyong pamamahay? Diyan mo makikita na minsan si Jesus hindi talaga welcome ng taong may karga. Pero itong taong ito, pansinin nyo ang kanyang reaction. Sabi niya, Lord, sasama ako sa iyo. Ang totoo talagang nakalaya at may encounter with Jesus, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. Pero yung nag-i-struggle ka, malalaman mo ang harassment. Yung pupunta ba ako sa church ngayon? Hindi. Nag-i-struggle ka ba? Bakit may nagkukontrol sa iyo? Ilan ba kayo nakatira dyan sa katawan mo? So, dyan mo malalaman ngayon. So, pag-aaralan natin mamaya, paano natin malalaman? Then, let's go to point number 2. Ano ang gagawin ng evil spirit ni Satan, ng demons, kapag siya ay nasa labas na? Ang Bible din nagsabi, Matthew 12:43, when an evil spirit comes out of a man, it goes through places seeking rest and does not find it. Wala silang matirahan. Para sila nga sa arid place, lulutang-lutang. Kaya, kung nakalaya ka, dapat maintindihan mo ito. Verse 44, then it says, I will return to the house I left. Babalik ako sa katawan ni Dennis. When it arrives, it finds the house unoccupied. Ibig sabihin, empty. That's why you need the Word of God. Kailangan mo ang Holy Spirit to stay, the kingdom principles inside of your heart. Kasi kapag wala yan, empty yan, hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa Kanya. Ay, malinis pa rin. Welcome tayo. Kaya pag may word si God at ayaw mong tanggapin, hindi, mayroon ka sariling reasoning. Sasabihin, kaya nga, kapag may bibigay sa akin ng opinion, ang kanyang sinasabi, galing sa book of Satan, yan ang sabi dyan. Ako, ang aking standard, ang aking final authority is the Bible. Tandaan nyo, mayroon kayong mga kaibigan na kapag nagbibigay ng reasoning, kung nabasa nyo ang book of Satan, kung aware kayo sa kanilang principles, mayroon silang sinasabi, galing dun sa book. Hindi yan ang buko ay Bible. Okay? So, wag mong hayaan, pero dahil nga unoccupied, empty, bumalik na naman. At anong mangyayari kapag nakabalik yan sa iyo? Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself. Kung noon ito ay nakatira sa tomb, nakahubad, nambabato, nananakit, ngayon more wicked, and they go in and live there. Ayun, tumira na naman. And the final condition of that man is worse than the first. Worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Kaya itong generation natin ngayon, talagang hirap turuan. Mag-compute nga tayo. Ilan yung umalis sa kanya? 6,000, tama? Ngayon may kasamang 7. 6 times 7. 6,000 times 7, ilan na? Ilan? Plus the original na 6. 48,000. Yan ang kalagayan niya. Kaya worse talaga. Kaya kung kayo nakakilala na sa Panginoon at babalik pa kayo dyan, ganyan ang inyong condition. Worse than before. Kaya may mga taong kapag nakakilala ka sa Panginoon, pinagsasabihan mo, dati nakikinig pa, ngayon pag pinagsabihan mo, kala mo kung sino, kasing baka lang ngayon. Yan, galit ka na sa kanila, may opinion ka na sinasabi nila, without knowing and searching, baka naman sa akin may mali. Kaunting masyado ka, super sensitive ka, na, ito nakatingin lang sa akin si Philip, kala mo nakasimba lang. So wala ka naman sinasabi, pero yan na yan. Worse na ang condition mo, kaibigan. At tandaan natin, walang galang si Satan sa iyo.
Kaya ganun kahalaga ang get right, yung sabi ni God, seek first the kingdom of God and His righteousness. That's why ang ating unang vision dito is to honor the King by living a get right living, righteous living. Ngayon, mayroon lang akong sasabihin sa inyo bago ko mag-end. Papaano ko malalaman kung si Satan at ang evil spirit, ang mga demons ay kumakatok sa aking tabi? Maraming hindi nagtatanong nito. So kung sinasabi ng Bible na bumabalik pala ito, at pwedeng pumasok, ano ang aking gagawin? Papaano ko siya maintindihan? Number one, may asawa ka na, may girlfriend ka na, may boyfriend ka na, si ex kumakatok. Kumusta ka na, Philip? Oo, naalala ko lang, pinagpipray nga kita. Wow, galing. O, pinagpipray kita, Philip. Oo, parang naginip ako na parang may problema ka. Sabi, send mo sa akin na yung prayer request. Okay? Okay, di ba nakita nyo? Ang ganda ng... Tandaan nyo, si Satan mabait. Ayon nga sa leader ng Church of Satan sa Massachusetts, si Satan ay mabait. Ang goal nila is kawang gawa din, makatulong. Pero ang approach at the end, hindi maganda ayon sa kanyang sa interview sa kanya. Yung ex mo, kung ex na nga, patay na. Ganun lang kasimple yun. Kaya dapat alam mong standard. Felix, kung nagte-text pa rin sa iyo, Erlyn, ano gagawin mo? I-ex mo na si Felix. Ganun ba? Parang mali yata yun. Mali yata yun. So, yung mga nangyari, yung past, tandaan natin may memory tayo. Walang dememorization na ginawa sa Bible. Naaalala mo pa rin ang yung past. Pero ang pinatawad ni God, pinatawad na. Pero ikaw, nire-remind ka. Di ba nag-enjoy pa nga tayo? Alam mo, nandun tayo sa Hong Kong, nandun pa nga tayo sa bridge tayo. Tapos na. Salamat. Kaya may mga time na yung inyong mga FB masyadong maingay, magugulat ka na lang, may nagdadating dyan ako ano, yung feelings mo sa kanya nagkakambak lalo kapag nagkasagutan kayo sa bahay, nagkairingan kayo ng asawa mo, nung girlfriend mo o boyfriend mo ngayon, tapos ngayon ito siya, kumusta ka na? Parang inaaway ka ng girlfriend mo. Nas, inaaway ka. I'm praying for you, Nas. Galing. Then, kung ikaw ay dati nagmamariwana, nagsasyabu, kung ikaw ay dati may ginagawa na ganyang addictions, magugulat ka, mag-isa ka, naaamoy mo. Sandali. Kaya nga si Jesus, maganda nung kanyang tinuro sa atin, get thee behind me, Satan. Yung kandila na ginamit mo sa mga yumao mong mahal sa buhay, bigla mo na aalala at naaamoy, at parang may narinig ka na boses. Kausapin mo siya kasi naandyan siya. Sabi sa Bible, for it is appointed once to die and after this the judgment. Langit or impyerno yun or paradise or... So sino yung kinakausap mo? Kaya huwag mong kakausapin ang patay. Still, Bible pa rin ang basis natin, hindi mga science or spiritista. Kaya kung nakakaamoy kayo ng kandila, ako rin nakakaamoy ako. Alam ko yung ginamit kong kandila sa tatay ko at sa nanay ko at iyon na iyon ang naaamoy ko, ako lang mag-isa. Hindi ibig sabihin dahil pastor ako, wala akong attack. Meron din akong harassment. At alam ko ang sasabihin ko, in Jesus' name, get out of my house. Pero pag hindi mo siya pinalabas, may squatter sa loob ng bahay mo na gustong pumasok pa sa katawan mo. Mga memories nyo, nare-recall mo. Yan. Yung pain, nung nasaktan ko ng taong ito, Mike, yung sama ng loob mo, bumabalik. Remember this, sabi sa Bible, sa Ephesians, do not let the sun go down with your anger. Kasi nagiging foothold ng enemy yon na yung pintuan mo bukas at naging entrance. Kaya kung totoong pinatawad mo, next month, pinagpipray ko kung possible ito, ang word na forgiveness ayon sa neuroscience. Science itong papaliwanag na, ang neuroscience, nagugulat sila kasi sabi niya, ang word para na forgiveness ay self-protection. Yan ang term nila ngayon. Hindi ayaw gamitin ang forgiveness kasi nga science sila. Self-protection. You are protecting from grudges na nagiging cause ng stress and cancer. Keep coming back. Kaya kung hindi ka pa pinatatawad, ibigay mo na kay God. Kasi pag hindi mo kay binigay kay God, ikaw rin masasaktan. Mga kapatid, ilan lang sa sample ng clue or hint kung papaano siya kumakatok sa iyo at kung kumakatok sa iyo, please, paalala lang, do not empty your soul. Fill it up with the Word of God.
Attend ka lagi ng church kahit alam mo nag-i-struggle ka, parang ayaw ko mag-church talaga ngayon. Ayan, hinahata ka na, huwag ka mag-church. Di ba puyat ka kagabi? Matulog ka muna, may nagbibigay ng reason sa iyo. Reason mo pa ba yan? Paalala, yung presence ng Holy Spirit, hindi pwede palitan ng evil spirit kung ayaw mo. Then most of all, please, binigyan ka ni God ng authority and use that authority to rebuke, cast out Satan, or cast down the strongholds. Kung paano ang difference nun, doon nyo na lang sa IHD yan kuhanin. Mga kapatid, may gusto lang akong i-review sa inyo. Nung naglalakad si Jesus Christ, meron siyang sinabi dito sa paralyzed na pinagaling niya. At ganitong-ganito ang sinabi doon sa Mark na kapag bumabalik ang evil spirit, may kasamang 7 at magiging worse ang iyong condition. Ito yung sinabi niya sa paralyzed. Oh. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Magaling ka na uli." 38 years siya na may sakit. Crippled. Ano sabi sa kanya? At hindi ko maintindihan at itong tinuturo ng mga hyper grace na mga teaching ngayon. Okay lang magkasala, gracious si God. Samantalang ang sinasabi ni Jesus, klaro, stop sinning or something worse may happen to you. Dahil ba Kristiyano ka na, pwede ka na magkasala? Something worse. Ngayon, sinong pinahirapan mo? Kaya yung taong haras ni Satan, makita mo. Ito lang pag-uusapan natin. Later on, pag-uusapan natin yung harassment about money, harassment about yourself to yourself, and harassment against issues of life. Mga kapatid, yung sin or playing with your sin, yung past mo kay Satan, ang kalaro mo pag nagkakasala ka is playing with Satan. At ang condition mo is worse. Kaya malaya siya kung anong gusto niya. Sakit na ibigay sa'yo, malaya siya kung anong hirap ang dapat mong abutin, pati ang curse ng iyong family, siya ang naglalagay. Kaya ang tanong ko sa inyo for our application question, kung may invaders ka pa sa loob ng buhay mo, payag ka ba sa kanilang harassment o gusto mo na makalaya? If you need this one, I'm willing to pray for you for inner healing and deliverance kung kailangan mo. Tandaan nyo, ang hirap, meron ako na-encounter, 3 days ako nagka-cast out. Pag-cast out namin, wala ng evil spirit. Pag talikod namin sa paglabas namin sa gate nila, andun na naman. Tanong ako sa mga nagdi-disciple sa akin sa inner healing and deliverance. Pastor, ba't ganun ka? Inabot kami ng 3 days kasi bago pala ako nung sa inner healing deliverance. Sabi niya, tanungin mo siya. Nung pang 3rd day, maga na mga mata namin, sabi ko sa kanya, gusto mo ba talaga makalaya? Ayaw niya. So pag andun tayo, powerful tayo kay Satan, alis siya. Dahil invited siya, babalik siya. Ay, ayaw mo naman pala, inayaan na namin. Huwag mong pilitin na makalabas sa kulungan ang ayaw lumaya. Kaya maging dito, tinatanong ko kayo, kasi meron kang free will. Kung ang invaders ay nasa labas ng buhay mo, papaano mo ngayon malalaman ang kanyang paraan para makabalik sa iyo? Nagbigay na ako ilang clue at anong ginagawa niya ngayon. Meron siyang may hindi ako nabanggit na alam mo, kumakatok siya sa iyo. Pero kung nasa loob mo na siya, siya na nagkukontrol. Pwede ka mag-church, ayaw ko. Pwede ako magagalit mo, sige lang. Pwede ko magnakaw kung gusto ko. Yan. Because somebody is controlling you. Isa lang ang goal natin dito, throughout the month sa ating series, na ang peace of Christ sa Colossians chapter 3 verse 15, hindi mawawala sa iyo. Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Thank you God for the word. Thank you God for the clarification that truly God, meron kaming kaaway at ang kaaway namin ay hindi human being. Ang kaaway namin ay spirit na gustong gampanan ang trabaho ng Diyos sa buhay namin. God, you are still in control of everything. Alam ko, paganda ng paganda ang buhay, lalo pa pag nasa iyo. Lord, sa mga kapatiran ko, Panginoon, na naligawan ni Satan at pinamumugaran na ng kaaway, I just pray, dear God, to please remind them, bless them. And Holy Spirit, talk to them, God, na mas maganda ang buhay, na Holy Spirit ang nakatira sa loob rather than the evil spirit. Lord, hindi ko sila pwedeng pakialaman dahil sila rin na nag-invite. Sa mga taong nakalaya rin naman, sa mga kapatiran ko maging sa online, I just pray, dear God, kung sila ay merong nakuhang wisdom dito sa pinag-uusapan namin, I just pray, dear God, na tulungan mo sila makalaya at maging agent of your blessing to share the word, the freedom na natanggap nila sa world na nasa kulungan. Kaya Lord, purihin ka, napakabuti mo. Sa iyo ko tinataas ang bawat isa sa amin. Although malaya kami, pero Lord, kailangan namin ang totoong kalayaan na galing sa iyo. Kaya purihin ka. I speak blessing and life to every one of them. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo si God, bigyan natin siya ng malakas sa palakpakan.